mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang napakagandang araw po ng Sabado ng umaga ang aming pong pinahatid sa inyo. At siyempre po yung ating mga tagapakinig, mga tagapanood, mga taga-subaybay sa buong mundo, sa alimang panig ng mundo. At dito naman po sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, siyempre po lagi natin binabanggit po yan at lalong napapalapit sa ating puso't damdamin. Ang ating pinakamamahal na bansa, pag binigkas po natin Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre naman po, 7,641 ang mga isla po yan. 17 regions, 81 provinces, 1,489 ang mga municipalities, 145 na mga lungsod, at 42,045 na mga barangays na kung saan po ay nakaabang ang ating mga taga-subaybay. Marahay na aga sa inyo naming mga nakikinig dyan po sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3. The Way FM at dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad. Buenos dias. At maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening sa inyong lahat po dyan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Kaya naman binabati natin ang lahat na nakikinig sa City of Coronadal at sa South Cotabato. At sa inyo rin na narito naman sa Metro Manila at wala pong sawang nakatutok tuwing Sabado, magandang umaga rin po sa inyong lahat dyan. Ano? Ito ang programang Tabas ng Batas dito sa paborito mong himpilan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Napapakinggan din tayo sa febc.ph at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at ang ating pong TV simulcast sa ating partner television channel 185 sa Great Commission Television o GCTV ng Signal Cable. At ngayong araw ito, siyempre po, kasama niyo pa rin ang inyong pastor, attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. At mamaya po ng konti ay kasamahan na po tayo ng ating kaagapay na abogado na si Attorney Roel Cao Garcia para sa ating talakayan mamaya at kaagapay po nating sasagot sa mga katanungan legal mula sa ating mga taga-subaybay. At sa punto pong ito, nais naming pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakaka-partner sa mga ministries ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at ng inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at siyempre po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman na maging kabahagi ng ministeryong ito, maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV para sa mapang detalye. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaagapay. Pero meron po tayong attendance checking. Kumbaga, babasahin po natin itong mga masugid natin taga-subaybay at mabati po sa atin. Sina Lolita Malyari Adia, Nora Salvador, Paz Bueno Frankie, Nora Cabantog, I. Ram, Digna Toledo Bayot, Diosdada De Leon. At meron pong greeting sa atin. Salamat po sa inyong programa. Ang dami ko pong natututunan sa ating mga batas. God bless you po. Ito po ay galing kay Marilyn De Leon. Ayan. At bago po muna ang lahat ng mga dapat ninyong abangan sa ating programa, narito muna, siyempre po, ang pagkaing pangkaisipan. Ang ating pong pagkaing pangkaisipan ay hango mula sa magandang balita Biblia, Galatia 6:9. Kaya't huwag
tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya naman po, kayo na aming mga taga-subaybay ay inaanyahan namin na makibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Magpadala lamang po kayo ng katanungan, komento o kaya naman ng mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. At sa magbabalik po ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa ating unang segment, Punto for Punto. Tabas ng Batas! Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaias 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo Sa FEBC.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang inyong programang Tabas ng Batas at siyempre po ito ang inyong pastor ni Kuya Kaloy Cao at kasama na po natin ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia para sa ating talakayan at para sumagot sa inyong mga katanungan legal. Attorney Roel, bumati ka na. Magandang araw po sa inyo at salamat at ako'y narito muli para makapaglingkod sa ating mga kababayan na may pangangailangan, na may mga tanong sa legal questions. Pero nagpapabati kasi yung mga kaibigan natin nung high school sa Baliwag University o Baliwag Colleges nung una. Meron tayong kaibigan sa Texas, dalawa sila, si Levi San Pedro at si Fernando Rodriguez. Napapakinig tayo niyan sa YouTube. Napapanood tayo. Yung mga nasa Baliwag, sila Gary Navoa, si Fernando Cauzon, si Reynaldo Javier, Senon Salvador, ayan, si Ronald Mendoza, si Anthony Cruz. Sana wala ako nakalimutan. Magtampo. Hindi ako gawa ng listahan eh. So sa susunod na lang, yung hindi ko nabanggit. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless you po sa inyong lahat. Tayo nga po pala ay nagapayanan ni na Ma'am Absidy Ferrer, ang ating Protex, na sina JV Tavua, Benjo Morano, Reggie Villana, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Palatukan. Tayo po ay nasa segment na Punto por Punto. At ngayong umaga po ang ating tatalakayin ay, ito ay maraming, tayo po nagiging mga sigalot kumisan tungkol dito. Pero maasa po tayo na sa biyaya ng Panginoon Diyos, ito pong mga paliwanagan na ito ngayon ay makatutulong para may paliwanag ang tapos ng batas. Medyo nga lang siyempre yung pamagat hindi kagandahan na mga circumstansya. When a spouse dies without a will, kapag daw po ang isang esposo o esposa ay pumanaw na walang kasamyento o yung last will and testament na in-execute
nung siya po ay nabubuhay pa. Pastor tuloy na ang tawag ko sa iyo. Attorney Noel, sige, prophetic yata yun, baka maging pastor ni Karen. Hindi ko po kaya maging pastor, mahirap po yan. Sige, bigyan mo na ng liwanag ang tabas ng batas dito. Okay, so ang isang esposo o isang may bahay ay karaniwan ay magulang din yan, di ba? So kapag ka ang isang esposo or may bahay ay pumanaw, ay nawalang testamento o will, ay magulang din yan, karaniwan. Anak yan, kapatid yan. So marami pong kawing-kawing yan. No? So, madali, kapag ka may will or nakasulat, it's either holographic or notarial will, ay yun ang sinasabi niya kung anong gusto niya mangyari sa mga iiwanan niya. Ngayon, kung wala ngang will, yun yung tinatawag natin sa ating jurisprudence, yung intestate succession. Okay? The express will of the deceased has not been set down in a written document or a will. Whether it is a notarial will o notaryado o yung holographic will. Holographic will po, nakasulat lang yan ng kamay, entirely written by the hand of the testator. So, meron ako dito mga sinulat sa papel. Ano? So, kailan ba nagkakameron ng intestate succession? Kasi yun nga, pagka walang will o kaya namatay, tapos nawala ng bisa yung will, tapos kung nagbigay naman ng testamento pero na void, ano? Tapos nagkaroon ng partial, hindi effective yung kalahati, nagkakameron din niya ng intestate succession. Or merong will tapos may suspensive condition, hindi natupad, nagkakameron din ng intestate succession. Tandaan natin, kapag walang kasulatan nga, yun ang i-apply natin yung batas tungkol sa intestate succession. Ang pinaghahatian po nung namatay, pinaghahatian po ng mga heirs doon sa spouse o sa magulang o doon sa kapatid, ay tandaan natin yung net estate niya. Okay? Paliwanag po natin sa ating property regime ngayon sa mga mag-asawa, kapag walang nakasulat dyan, absolute community property ng spouses. No? Kung namatay si spouse at walang nakasulat kung paano yung property regime nila, absolute community. Ibig sabihin po ng absolute community, co-owners sila sa lahat ng kanilang napundar na property o yung mga dala nila nung sila ay kinasal. Okay? Let us say, yung ito ay pag-aari ng mag-asawa. Kapag namatay yung isa, kukunin po yung net estate, hahatiin yun. Yung kalahati, yun po yung net estate nung nawala. Yun ngayon po yung pinaghahatian. Dahil yung isa, co-owner siya, yung natirang spouse, co-owner siya. Okay? So, sino naman po yung mga maghahati? Naririnig natin yung mga heirs. No? Ang mga heirs, mayroong tinatawag na primary compulsory heirs. Yun yung legitimate children, legitimated the children, mga adopted children. Yan po, tsaka illegitimate children. In the absence of legitimate children, primary compulsory heirs. Meron po tayong tinatawag sa batas na secondary compulsory heirs. Sino-sino po yung mga yon? Yun po yung mga magulang. Okay po? Secondary heirs po sila. Meron naman po tayo tinatawag na concurring compulsory heirs. Sino naman po yung mga yon? Yun po yung mga spouse. Okay? Lagi silang kasali. Okay? Babasahin ko po itong notes ko para mas maliwanag sa mga tagapakinig natin. Kapag po namatay si spouse at intestate, okay, walang testamento, tapos ang natira lamang yung asawa, since co-owner siya, yung kalahati natira, wala siyang kahati, sa kanya po, surviving alone, sa kanya po lahat yun. Natira po yung anak, surviving alone, sa kanila po lahat yun. Okay po, illegitimate na anak, natira, surviving alone, kanya po lahat yan. Okay po. Ngayon po, paano kung may kasabay? At sa pastor ni, isang legitimate child, isang surviving spouse,
So, ang sasabihin, una muna, kunin mo na yung net estate. Okay, nakukuha. Tanda natin, yung net estate, yun yung kalahati ng co-ownership. So, yung net estate, 1/2 of the estate ay doon sa legitimate child. Yung pong equal to 1 share of a legitimate child ay doon sa surviving spouse. Okay po? Paano naman kung merong several legitimate children at saka surviving spouse? So, tanda natin, 1/2 of the estate ay sa legitimate children. Kung tatlo sila, share and share alike. Yung katulad ng kanilang share ay pertaining to dun sa kanilang magulang na isa, yung surviving spouse. Okay po? Paano naman kung illegitimate child tapos illegitimate children? Mas lamang po yung parte ng legitimate child. 1/2 dun sa estate. Tapos po kalahati nung makukuha ng bawat legitimate child ang para dun sa illegitimate child. Paano naman po pag merong pag merong ilang legitimate children, merong ilang illegitimate children, kalahati po nung nakukuha sa kalahati nung nakukuha ng legitimate ay nakukuha ng illegitimate. Okay po. Let us say one legitimate child, surviving spouse, illegitimate children. Ganito po ang partihan dyan. So kukunin mo muna yung net estate. 1/2 of the estate ay dun sa legitimate child. 1/4 of the estate ay dun sa surviving spouse. 1/4 ay dun sa illegitimate children. Paano naman po kung merong legitimate children tapos may surviving spouse, may legitimate children? Okay, bigay natin agad yung kalahati doon sa legitimate children. Tapos po, yung kaparte ng spouse ay katulad ng kaparte noong natatanggap ng legitimate children. Mas maliit po lagi doon sa illegitimate. Okay po? Okay, meron po tayo tinatawag na secondary or concurring compulsory heirs, no? May nangyayari po na walang anak, tapos yung si surviving spouse, merong may parents pa, yung nawala. Hati po sila doon. 1/2 doon sa parent, 1/2 doon sa surviving spouse. Tandaan po natin kung wala silang anak. So, kapag kami anak, ay yun doon po sa anak pupunta at saka doon sa spouse. Okay? Na-exclude po yung parent. Okay? Para po naman, pag may legitimate parents, wala namang surviving spouse, may illegitimate children, hati din sila. 1/2 doon sa parent, 1/2 doon sa illegitimate. Paano naman po, pag may legitimate parent, may surviving spouse, tapos yung anak illegitimate, okay, makakakuha pa rin po yung si legitimate parent. Tandaan natin na exclude siya pagka merong legitimate na anak, yung nawala. Okay, paano hatian doon? 1/2, 1/4, 1/4. 1/2 dun sa magulang, 1/4, 1/4 dun sa spouse, at sa illegitimate children. Okay po? Illegitimate parents, surviving spouse, ay hati sila doon. Okay? So, medyo, at Pastor, medyo magandang pag-aralan yung gano'n, para ako, meron akong kodigo niyan eh. Meron akong sulat niyan eh. Pag may mga nagtatanong, medyo mahirap patandaan eh. Pero tandaan natin, pag collateral, ini-exclude ng malapit yung malayo. Okay? Kapag naman yung mayroong children, lalong-lalo na legitimate, ini-exclude niya yung parents. Yan. Yan po. Yan. Actually, maliwanag, Atty. Ruel. Talaga lang masalimut lang talaga ang batas po sa inheritance in law on succession. Nung kami po nag-aaral ng batas, isa po yan sa mga subjects na talaga namang kinatatakutan ng mga estudyante. Huwag po kayong mag-alala kung sakaling ang dating sa inyo medyo komplikado. Actually po, yung paraan ng pagkakapaliwanag na Atty. Ruel, na-simplify na po. At saka ang tanong naman, yung pamagat ng ating talakayan ngayon sa punto por punto, ay when a spouse dies without a will. Kapag merong esposo o esposa na pumanaw na walang iniwan na kasamiento, last will and testament,
whether notarial will. Ako, yung notarial will po, po yan, maraming formalities po yan. Siguro sa mga susunod na episode, papaliwanag po yung mga formalities na yan. Yan. At saka yung tinatawag na holographic will, nabanggit po ni Atty. Roel kanina. Pero yan po, hindi naman kung nilitaw nyo yan, yun na kagad, hindi po, pinoprobate pa po yan. Ang tawag po dyan, Tama po. technical term po dyan, nabanggit ni Atty. Roel kanina, ipoprove po yan na talagang merong last will and testament, notarial will man yan o holographic will. Eh, sabi nga ni Atty. Roel, kapag hindi napatunayan doon sa probate, papatak po ngayon yan sa intestate succession. Na huwag po kayong mag-alala kasi ang batas po ang aandar naman tungkol dyan. At yung pong pinaliwanag kanina, Atty. Roel, guide po natin na yon. Pero kahit po mga abogado, yung pong mga hati-hatian na yon, alam namin yung general principles, yung formula, alam namin yan. Pero pag actual na po, siyempre, kailangan po dyan may mga accounting na involved dyan, lalo kung maramihan yung properties. Ebidensya rin po yan. Mga ebidensya po kailangan dyan. So yun po, yan ang batas sa inheritance, sa succession, kapag walang last will and testament. Ang mag-ooperate po yung batas. At ang tapos po ng batas, yung pinaliwanag kanina ni Atty. Roel. At masa po tayo na nakatulong po yan for your better understanding. At sige po, lalagyan natin ng sequel yan. At nang lalong maging maliwanag po sa inyo na aming mga taga-subaybay. Maraming salamat, Atty. Roel. Para ako nakinig ng lecture uli. At ngayon po ay abangan natin ang susunod na segment po natin. At yan naman ay ang akala at panukala. Tutok lang po kayo, mga kaagapay. Taos ng Batas! Ito po si Pastor J. Banzuelo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo po ay pwede naming lapitan kahit po sa kapanahunan ng mga peligro na aming buhay. Sa amin pong kalagayan sa mundo ngayon ay nandyan po ang krisis sa dako po ng Russia at maging ng Ukraine. At nagkakaroon po ito ng impact sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalong-lalo na po sa mga kanluraning mga bansa. At ang kanya pong naging epekto ay ang amin din pong kalagayan ngayon. Ang pagtaas ng presyo ng amin pong mga produktong petrolyo na siya rin pong nakakaapekto sa ekonomiya ng aming bansa. Lord, ang prayer po namin, kayo po ang siyang manghawakan ng mga pwersa na nagkakaroon ng tunggalian. Dumadalangin kami na hindi po magkaroon ng digmaan, hindi po magkaroon ng kaguluhan, at magkaroon na rin po ng normalcy, magkaroon po ng katiwasayan na ang kalagayan po ng iba't ibang mga naapektuhang bansa. Lord, bigyan niyo po ng kapayapaan din ang bawat isa na huwag pong mag-isip ng labis-labis dulot po ng kinakatakutang tensyon na ito, kundi sa pamamagitan ng inyong pag-overrule. We're praying, Lord, na ang mga bagay na ito ay mapipigilan. Nagpapasalamat po kami sapagkat kayo ay maaasahan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Nagbabalik po ang tabas ng batas at narito pa rin ang inyong mga kaagapay na abogado, Pastor ni Kuya Kaloy Cao Jr. at ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. Narito po ngayon tayo sa ating segment na akala at panukala. Kung saan po ay bibigyang linaw natin ang mga palapalagay na kaakibat ng mga panukalang batas. Yung kanina po, batas na ating tinalakay. Ito naman, mga panukalang batas. At napaka-interesting po nito. Kaya lang ang makikinabang nito, maghihintay po ng mahabang panahon bago mapakinabangan ito. Kaya talagang patibayan po ito. Patibayan po ito. Dito sa mundong ibabaw, sa sandaigdigan. At ang ating matatalakayan ay House Bill
10647, which amends Republic Act 10868 or the Centenarians Act. Ano po? At siyempre, marami po sa atin makakaharap ito. Imagine, magiging milyonaryo ka agad. Magiging milyonaryo ka agad, ha? Kaya lang po, ito papaliwanag na Toro Ruel. Tatalakay po namin. Abi kinakailangan makasampa ka. Lampasan mo yung 100 years old. Kaya po, Centenarians Act. Sige, Toro Ruel, magbigay ka ng mga highlights. Sige. Oo nga, no? Saan kaya papatak itong ganito, no? Kasi, di ba, inaaral natin sa political science at sa paggawa ng mga regulasyon. Sineshape mo di ba? Pag gumagawa ka ng batas, you're just shaping the behavior of the citizenry. Di ba? Yes. Sa ating regulatory, shape mo yun para doon sila sumunod. Pwede rin namang incentive. Ito siguro, incentive na mabuhay na mahaba. Hindi ko na babasa mabuti yung actual na batas No, kung siguro dapat kasama dito maging healthy ang pamumuhay, hindi ka maninigarilyo. Because when you're crafting a law, you are shaping the behavior. You're just putting the parameters, the framework para sumunod yung tao. Ano? Ay, ito paano mong sasabihin, kailangan mabuhay ka lang 101 years. Kaya kailangan merong kang guidelines. Yan. Oo. Di ba? Kailangan hindi ka magsisigarilyo. You will live a healthy lifestyle, mag-exercise ka. Yan. Sumalit itong batas, sabi nga ay 1 million daw ang ibibigay. Tapos yung mga 80, 85 and 90 years old, 95 years old, ay mabibigyan din ng 25,000, ha? So yung tatay ko, pag nag-birthday siya sa June 19, happy birthday, tatay. Meron ka 25,000. According to this... Si Kuya Baniba sasampa na ng 80 sa dating Hunyo. Yes, Pastor. Babatiin ko muna. Happy and blessed viewing and listening, ha? Watching, Kuyang Bane, ha? Malapit ka na palang tumanggap ng 25,000 pesos. Pagsampa mo ng 80 anyos. Ay, ang nanay mo ba? Ilang taon na sa ngayon? Ang nanay mo? Mag-76 sumalagi ko next month. Bol, kaya ating Zeni, ha? Stay healthy, ha? Mapit kay Lord. Yan, sige, tuloy na ito, Ruel. Para pag nag-101 kayo, ay magta-travel tayo sa London. Meron tayo pabili ng ticket. Sapagkat sabi ng proposed House bill na ito, pinasa na pala ito sa third reading. Sa lower house, lower house. Third reading, final reading, giving 1 million to seniors turning 101. Napakaganda. Kung nakonsulta tayo dito, ay re-require natin na huwag magsigarilyo ang matatanda tao. Mahirap lang ito. Ang pondo ngayon ay kukunin sa DSWD at padadaanin sa National Commission of Senior Citizens. So DSWD po ang mangangasiwa sa pondong bibigay sa ating mga kababayan na magiging 101 years old. I-amend po nito ang existing law na Republic Act 10868 or the Centenarians Acts of 2016. Sapagkat sa batas nito ay 100,000 lamang. Kumpara, malaki na yun, 100,000. But as vis-a-vis 1 million, ay di ka konti lang bahagi yun. So, maganda po itong batas nito. Kung hindi magiging batas, papangarapin ng mga Pilipino na maging 101 years old. At dami ang mga milyonaryo, Atty. Ruel, sa mga Pilipino. Instantly, may iwanan kang 1 million sa mga mahal mo sa buhay. So, hindi lang po sinabi dito sa notes natin kung meron na counterpart measure ito sa Senate, no? Alam naman natin sa pagdi-discuss natin sa ating tapos ng batas ay laging may counterpart measure ito dapat.
So, hopefully, meron nga para maging ganap na batas ito. Bago bumaba si ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay mapirmahan niya ito. Baka maging applicable sa kanya ito. Oo nga. Diba? Senior na din si President, malakas naman ang katawan niya. Malakas. Ambitionin niya maka 101 siya. Baka magalit sa atin yun. God bless you po, mahal na Pangulo. Ako bilib sa ating research team, Attorney Roel, yung ating legal research team. Pinagsunod nila, yung una nga naman may batas na yung sa inheritance, sa succession, ano? Oh. Kasi hindi naman mag-a-apply yung masyado kung wala ka namang iiwanan na ari-arian, ano? O ito ngayon, pag malaking bagay na rin yun, sumampa na 80, 85, 90, 95, and then 101, merong magandang iiwanan sa para na rin namuhunan, Attorney Ruel. Basta mamuhay lang ng malinis at tama, ano? Yun. At ang maganda po, nabanggit na rin lamang po ang ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, tatanggap po kayo, yung centenarians po natin. Tatanggap kayo, mamukhang ano to, Attorney Ruel, personalize ito, birthday felicitation letter from the President of the Republic of the Philippines. Okay, napakalaking bagay. Ikukwadro yan, ikukwadro po yan. Napakalaking bagay yan. Magandang batas ito. At sana naman nga sa Senado, pakibalitaan mo, Attorney Noel. Ikaw naman ay galing dyan sa... Kailan ka pa napati ng Pangulo na birthday mo, di ba? Daming problema nun. 100 milyon tayo mahigit. Papatiin ka ng happy birthday. Yes. 1 milyon. Maganda. Alam mo, Attorney Noel, yung espiritu ng kagalakan inumpisahan pa lang natin ang talakayan, may kagalakan na Ang tingin ko rito sa pag naging batas ito, ang dala nito, kagalakan Yung joy from the Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon din, mahaba ang ating mga buhay. Well, sige, tapusin na muna natin ang talakayan dyan sa panukalang batas na yan. At sa ating po pagbabalik, abangan naman ang payo de asunto na talaga naman pong pinakakaabangan ninyo. Tutok lang dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! COVID-19 positive at may severe symptoms? Narito ang kailangang malaman sa iyong isolation period. Kung fully vaccinated na, kinakailangang mag-isolate ng 21 araw mula sa petsa kung kailan nagkaroon ng sintomas. Ganon rin naman kung partially at unvaccinated pa, ngunit kinakailangan ng negative RT-PCR result. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha sa kinauukulan tungo sa kalusugan ng pamayanan. Paalalang hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo Sa FEBC.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Atin po ngayong bibigyan ng mas mahabang oras, ngayong araw ng Sabado, ang ating segment na ito na Payo de Asunto. Kung saan po ay bibigyan kasagutan namin, pagtutulungan po namin magtiyo po kami. Yung hindi pa nakakaalam, pamangkin buo ko po si Attorney Roel Cao Garcia. Ito lamang po, mayroong konting disclaimer kami. Paunawa lamang po, Siyempre po, meron pong tabas ang batas. At sa aming pagkaunawa, sa aming pag-aaral, sa aming karanasan, yan po yung papaliwanag namin. Tugon sa inyong mga katanungan. Siyempre po, kapag umakma sa inyong panlasa, sa inyong gusto, salamat po ng marami. Pero may mga pagkakataon po, yung aming isasagot, maaaring hindi sa inaasahan ninyo, maaaring taliwas pa nga po. Pero yun po, ang tabas ng batas, unawaan po tayo. Okay, para makaboundary tayo, Attorney Ruel. Narito po ang unang question. May iniwan ng lupa ang yumao naming lola.
Kapatid siya ng lolo ko at wala po siyang anak. Wala na rin po ang nanay namin at ayaw makisali ng tatay ko kung kaya't pinapirma kaming magkakapatid ng tito ko sa isang waiver na nasasaad na hindi na kami makikihati sa property ni Lola. May bisa po ba ang pirma naming magkakapatid including my two mentally challenged, so mentally ill siblings? Sige, Atty. Ruel. Meron po yung format, yung kung sinasabi ninyo, yung kung nag-extrajudicial settlement kayo with waiver of rights at naintindihan ninyo yung binabasa ninyo, ay you're bound to follow that. Pero kung sinasabi ninyo na hindi nyo naintindihan at tapos yung isa nyong dalawang kapatid ay merong mental disability, they are mentally impaired, ay pwede nyo po itong questionin. Pwede po mong masabi. Mahirap po kasi magsabi kung may visa o wala. Pero doon sa circumstances na sinabi ninyo, ay pwede po nating masabi na vitiated or merong pagkakamali doon sa pagkakapirma ninyo. Pwede nyo po questionin yun. Okay. Siguro, yun muna ang sagot natin doon. Yun lang naman ang tanong eh. Yung waiver nila, kung hindi naman vitiated yung consent, wala namang panliling lang na naganap at naunawaan po ninyo, magko-comply po kayo. Pero kung hindi, at kayo mukhang naisahan lang, lalo na po meron kayong dalawang mentally challenged o mentally ill siblings, ibang usapan po yan. Okay. Sumunod na tanong, binigay ng kapatid ko sa puder ko ang kanyang anak. Ilang years na sinuportahan ako. Ilang years na teka, ulitin natin ito. Ba't ba ganito pagkakalahat? Binigay ng kapatid ko sa puder ko ang kanyang anak. Ilang years ko sinuportahan. Ako na nagpalaki habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Pero nag-away kami ng kapatid ko at kinukuhanan niya ang bata sa akin. May pirmahan po kami ng kapatid ko noon sa barangay na nagsasabi po na hindi po niya babawiin ang bata sa akin. May habol po ba akong ipaglaban ang bata na manatili sa poder ko? Okay, sige, Atty. Ruel, yung tabas ng batas. Ang nangyari po dito, parang hindi kayong actual custodian. Pero meron pong parental authority dito at may obligasyon na magpalaki dito sa bata, yung magulang. Okay po. Kaya kung talaga pong binabawi nila at kailangan na nilang kunin ang kanilang mga anak, ay sila po ang mas may karapatan kaysa sa inyo. Yan. Kaya po ang may papayo namin dyan, kung talaga mag-a-adapt na rin lamang, gawin na pong formal legal adoption para po hindi nagkakabawi ang ganito. Pagka po kasi may adoption, may petition for adoption, diringgin po ng husgado yan. Siyempre po, pagka nagkaroon na ng decree of adoption, yun na po ang masusunod. Hindi na po pwede yung bawian doon. Ito kasi siyempre wala po kayong, yung pinirmahan nyo po, by the way, Atty. Ruel, pinirmahan nyo po sa barangay, hindi po yun ang yung legal proceedings o legal requirements na kailangan para po magkaroon ng yung total effect po, complete effect ang adoption. Dapat po talaga husgado ang duminig ng kaso, ng petition at nag-issue ng decree of adoption. Baka meron kang gusto dagdag pa, Atty. Ruel, bago natin iwanan itong... Hindi po kasi sangayon sa tamas ng batas yun eh. Yung ganong mga kasulatan eh. Opo. Pero pwede nyo sabihin, naging actual custodian kayo. Baka maaari, kung gusto nyo, babawiin ninyo yung mga ginastos ninyo. Pero hanggang doon na lang po dahil ang mga magulang po ang mayroong authority dyan. Under our laws, family code, mga parents po. Hanggat wala naman impediment o wala sinasabi ang batas na hindi sila pwede, ay sila po ang mayroong pangunahing obligasyon at katungkulan dyan. Ayan. At saka naman po kasing mga decree of adoption na yan, mga formalidad na yan, yun nga po, formalidad lamang po yan. Mga dokumento lamang. Ang tunay po talagang relasyon ay nasa puso. Ito pamangkin nyo naman. Maaari nyo pa rin mahalin. Di ba, Atty. Ruel?
para nyo pa rin mahalin, ano, kahit hindi kayo ang adoptive parent, ano po. Alimbawa po, kaming magtiho, ako po'y kasama ako nagpalaki rito sa pamangkin kong ito. Para na rin akong aman yan eh. Para na rin pong anak ko yan eh. Kapag lumuluha yan, lumuluha din ako. Pagka galak na galak po yan, galak na galak din po ako. Kaya yung mga fond memories po niyan, malaki po ang nai-contribute ng kanyang Tito Kaloy. Tama po yun. Kaya sige lang po, tuloy lang po yung pagmamahal. Yung ibang mga uncles po at aunties ni Attorney Roel, mga kapatid ko, mga siblings ko, ganun din po. Mahal na mahal din po nila yung mga pamangkin namin yan. Para na rin yung nilang mga parents, parang co-parents, kumbaga, kaming mga tito at tita nila. On both sides, on both sides po yan. Kaya ang relasyon po sa puso, hindi lang naman sa dokumento. Yan, ito. Sumunod na tanong, Attorney Roel, umuwi ang manugang ko sa nanay niya kasama ang 3 anak para maiwasan ang mga ganito. Anyway, nandito na po. Sige, lalapatan natin ang tabas ng batas. Umuwi ang manugang ko sa nanay niya kasama ang 3 anak. Sinabi niya na hindi sila sinusuportahan. Pero ang totoo, nagbibigay kami ng suporta sa kanila. Sadyang maluho lang siya. Nalaman din namin hindi na bayaran ng housing loan at marami na siyang utang. Ang tanong ko po, makatwiran po ba na bigyan pa rin ng malaki ng anak ko ang asawa niya? Sige, Attorney Roel. Okay, Nakita so natin ang tabas ng batas ito. Tabas po ng batas dyan sa Family Code, sabi doon sa support, ay ang support ay napapaloob ang lahat ng indispensable for sustenance, dwelling, okay, education, clothing, medical, transportation, yan. In keeping with the capacity of the person giving the support. Okay po. Kung ano po yung kapasidad nung nagbibigay ay nasasang-ayon po doon yung dapat niyang ibigay na sustento. Yung binanggit natin, yung lahat ng indispensable. Ano ba yung indispensable? Damit, pagkain, pag-aaral, transportation, gamot. Ayan. Ngayon, yung malaki, depende po yan sa kakayanan nung nagbibigay. At depende po yan sa circumstances ng pamilya. Hindi po natin masagot kung tama o mali, kung ano yung malaki, kung ano yung maliit. Yun lamang po ang gabay ninyo. Yun po ang tapas ng batas dyan. Yun po ang tingnan ninyo. Kung hikaos din yung nagbibigay ng suporta, hindi naman po dapat ganun kalaki. Ngunit kung malakas ang kita in keeping with this capacity, ay hindi po masasabing malaki. Kung ano lang po yung sapat doon sa 3 bata na anak ng inyong anak, manugang. Yan. At ito po ang sumunod na pagkasunduan ng nanay ko at ng tito ko na salitan sila sa lupang sakahan na mula sa lola ko. Kapag may inaani kami, nagbibigay kami ng part namin sa tito ko. Pero kapag sila naman, wala silang binibigyan ng parte sa amin. Ngayon, sinasabi ng tito namin na babaguhin ang ganoong setup at hindi na kami makakasaka sa lupa. May right po ba tumanggi ang nanay ko sa pagbabago ng setup at napagkasundoan nila noong una pa? Sige, Atty. Roel. Okay, so heir sila, no? Meron silang co-ownership dito. Of course, meron silang right sa kanilang mga shares as co-owners. Okay? Although tanda natin, walang permanent co-ownership. Pag meron sabi ng intention dyan, break up na natin yung co-ownership, pwede din yun. So may right kayo na ipaglaban kung ano yung gusto nyo. Meron din naman karapatan yung isa na sabihin hindi na ganon. Pero in everything that we do under the law, tapas ng batas, laging gusto ng batas fair. Okay? Just. Equitable. Yan po ang mga magic word. Ano ba tawag ito? Guidepost. Guidepost. Kahit na walang nakasulat, specific, pero lagi niyong tatandaan, ang gusto ng batas is fair, just, and equitable under the circumstances. Sabihin,
Ating kapatid. Walang laban. Relasyon pa rin, ano po? Relasyon pa Lang po rin. ibig sabihin doon, no? Mangibabaw. Relasyon pa rin. Relasyong maganda. Okay, sumunod na dulog. May sinasaka po ang father ko for almost 50 years na. 7 hanggang 8 pitak at regular po siya na nagbabayad ng buwis kada ani sa may-ari. Ngayon po gusto nang kunin ng may-ari ang kabuuan ng lupa. Willing naman ang father ko na isurrender ang lupa. Anong benefits ang pwedeng makuha ng father ko bilang tenant? Sige, Atty. Noel, yung tabas ng batas. Tapos ng batas dyan, ang tawag ka sa kanila is hindi na tenant, di ba? Lessee. Dahil leasehold ang pinangahawakan na dyan eh. Tapos, sabi nyo kasi willing eh. Ang sabi kasi ng tabas ng batas pinapatunayan pa yan eh. Na kung pwede na talagang makuha, pinuprove pa yan sa court with court order. Sinasabi na sige, pwede na yan makuha sapagkat sasakahin na ng may-ari o kaya na-convert na yan sa residential o hospital o kung ano pa mang paggagamitan ng lupa with the corresponding findings ng court na sinasabing pwede na ibalik. Since sinasabi nyo binabalik, hindi nyo nasabi dito kung sila'y nagdana sa agrarian court. So kung nagkasundo na sila doon, meron man siya disturbance fee. Kung natatandaan nyo, napag-usapan na natin dito yung dati. Ang sinasabi ng batas doon, tapas ng batas is 5 times the average harvest of the succeeding 5 years. Tama ba yun? Basta yung 5 taong singkad na average noon ay times 5. Yun po yung disturbance fee. Kung nagkakasundo kayo. Pero kung tanong muna po kayo sa mark ninyo o sa Maro. Yes. Guided kayo. Yun lang po sa amin ngayon. Yun ang tabas ng batas. Pero mas maganda, magtanong kayo sa inyong agrarian reform office, pinakamalapit sa inyo. Opo, ang inilapat po na tabas ng batas sa paliwanag po ng Atty. Noel kanina ay batay po dun sa circumstansya na inilahad ninyo sa inyong katanungan, yung premises. Kasi kaming mga abogado po, you have to lay the predicate bago mo po mabigyan ng tugon ayon sa tabas ng batas. Mukha naman po kayo willing, kaya lang, tanong ninyo, ano ba ang benefits nyo? Napaliwanag po ni Atty. Noel kanina yung disturbance fee. Pero kung sakasakali naman at kayo naman hindi payag, 50 taon na sinasaka, at nagbubuwis kayo sa loob ng ganung kahabang panahon, meron naman pong applicable na batas sa agraryo, sa sakahan, na presyong owner po, yung actual tiller na farmer, at siyempre pa may mga proceedings siya nang mapigyan ng certificate of land transfer, etc. At pag nabayaran yung amortization, at saka hindi po pwedeng basta-basta na lang babawiin na hindi kayo pumapayag. Atty. Noel, pakidagdag mo yung paliwanag mo na diniscuss natin kanina, preliminarily. Halimbawa, kinakailangan kung binabawi ng landowner, sasakahin niya ng personal. Di ba? Opo, yun ang requirement Yun ang sabi ng batas Yes. Siya mismo, o anak niya, o pamilya niya ang magtitil ng property. At papatunayan nyo sa court. Mag-uusap kayo doon. And then, kung yun naman kino-convert na bilang lupa, gagamitin ng school, hospital, o housing, ay pinapatunayan din po yun sa court na yun ay talagang pwede na. Pagkatapos, hindi tsaka kayo babayaran ng disturbance fee. Yung court natin pinag-uusapan dito, yung agrarian, yung sa DAC. Ayan. Pero yun nga po, bangitin natin uli kanina, kung di po pasok doon sa mga ganong requirements, hindi po basta-basta mababawi po yan. Okay, tenant po ang tatay ko ng isang lupa na approximately 250 square meters. Isang bahay lang originally ang nakalagay doon, pero napuno na ng mga kabahayan, ng mga anak at apo ng kanyang mga kapatid. Ano po ang kanilang responsibilidad sa may-ari ng lupa?
dapat po ba ay sa tenant ibigay iyon ng may-ari? Sige, Atty. Ruel. Ano kaya ibig sabihin doon? No? Baka yun yung lot, residential, under the Agrarian Reform Law, bibigyan mo ng tirahan yun eh. Pwedeng maghanap buhay doon, may babuyan ka doon, mayroong kang tinataniman na gulay, habang ikaw ay merong leasehold agreement doon sa iyong may-ari ng lupa. Kaya ang responsibility, anong tanong? Dapat po sa tenant ibigay? Ay, opo. Yun po ang ano doon, kasama po yun nung leasehold yung lease Hindi naman yun nahihiwalay. Dapat kung sino yung kausap niya, doon lamang po yun. Bawal yun kung yun pinaupahan. Hindi naman pwede yun, di ba? You cannot do that under the law. Ayun, maliwanag po yan. Sumunod na tulog po sa atin, may bibilhin kaming lupa pero namatay na ang lalaki may-ari nito. Binibenta ito ng asawa niya. Deed of sale lamang po ang naganap din sa binilhan nila ng lupa at nakapangalan sa asawa niya. Paano ang paglipat ng titulo noon? Medyo again, may scarcity of information po rito. Mag-a-assume tayo ng konti, pero sige po, tingnan natin kung anong tabas ng batas dito. Atty. Ruel, sige. Tapos po ng batas dito, dati meron tayong nagtanong ng ganyan Ang sagot natin, hinahanap yan sa BIR at saka sa Register of Deeds yung unang naglipat. Hindi yan katulad nung sa mga kotse. Yung Diba direct, po yun hinahanap muna kung nagbayad ba sila ng capital gains tax yung una. Kasi may transaction May obligasyon po ang nagbenta niyan to settle kung anong nararapat kay Cesar sa gobyerno. Render unto Cesar, what is Cesar? Magbayad muna dapat ng buwis at ipalipat doon sa isa. Pagkatapos doon ayos yun at saka po ililipat doon sa isa. So pwede naman po yun dahil yan naman heir. Meron naman, naral natin kanina, yung spouse, may karapatan siya. Basta meron silang, kung nag-iisa siya, meron silang, kung may kasama siya, extrajudicial settlement. Kung sole heir, gagawin din siya ng dokumento as declaring herself as sole heir. Tapos ayusin niya muna yung naunang bentahan bago po mapatituloan sa kanya. Yan po. Kailangan susunod tayo sa mga regulatory requirements. Dulog sa atin, mayroon akong loan sa bangko noong 2019. Unfortunately, natanggal ako sa trabaho, sabi niya, at hindi ko po nabayaran. Original kong utang ay nasa 160,000 pesos lamang. Pero nung mag-inquire ako uli, umabot na po sa 500,000 pesos. Idedemanda daw nila ako. Ano po ang dapat kong gawin? Laki, no? Siguro, credit card siguro ito. So, dapat po kayo makipag-usap doon. Mag-usap kayo na i-restructure yung utang nyo. Yan ang pinakamadali pong gawin. Kasi kapag utang po, siyempre dapat naman talagang bayaran. Kaya lumaki ng masyado, lumobo. Makipag-negotiate po kayo. Meron pong tinatawag na nabanggit niya, Atty. Ruel, na restructuring of the loan. Pwede mo pag-usapan yung restructuring na yan. Okay, Atty. Ruel, mukhang sumesenyas na si Mama. Absent yan, Ilang pa ba? Napakarami kasing tanong ngayon Sagutin natin yung isa, parang related yung isa Sige. Ano ang pwede ko pong ikaso sa lending company na over po ang interes na napag-usapan at naningil po ng sobra sa loan? So dapat, pagka nangutang kayo, alam nyo lahat yung inyong pinipirmahan. Pagka po merong naningil sa sobra o mali yung ginagawa, nagbabiolate po sila dun sa Truth in Lending Act. Yan, meron po yung pagkakakulong hanggang 6 na buwan. Ang alam ko, pwede silang makakulong dyan. Violation po yun. Magreklamo muna kayo dahil lending company yan, under po yan ng SEC. Magreklamo muna kayo doon. Kahit wala nangyari, magpapile na po kayo ng violation ng Truth in Lending Act sa korte. Yan. Ayan, yung sumunod naman ay may loan, may sulat ang GSIS, na pinapabakate na yung property, 10 months na hindi nabayaran ang amortization kasi naman nawala ng trabaho dahil sa pandemic. At ang gusto bayaran na one time, yung lahat ng arrearages. Ano po ang dapat gawin? Ganon din po yan. Makisuyo lang po kayo.
Pakisuyo, lalo na po dumaan sa pandemic. May nahawakan po kong kaso recently, ganun din po, OFW naman. May moratorium po sila eh. Nagka-moratorium sila. Baka pwede pang i-apply sa inyo. Kahit nag-expire. Opo. Yun naman yung dumadaan sa mediation niya. Napakabuti ng kalooban ng mediator na humarap po sa amin. Naayos po. Yan. Ayan, naka-boundary na tayo. Sige. Salamat sa Panginoon Diyos. Kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang kasagutan sa inyong mga tanong, pwede nyo pong mapakinggan po dito. Balikan lamang ito sa ating Facebook page, 702 DZAS, FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At kung hindi po nasagot, nasagot mo lahat. O hindi, siyempre, yung bagong press kong mga tanong, ang tutugunin po natin sa susunod. At tayo manalangin na. Panginoon, maraming salamat po sa oras na nagugol po in a very, very productive way, Panginoon. At sa kapakanan ng mga dumudulog po sa amin, Panginoon. Actually, dumudulog po sa iyo sapagkat pinapadaan nyo lang naman sa magitan ng bibig ng inyong mga lingkod, Atty. Roel Cao Garcia at ni Pastor ni Kuya Kaloy Cao, ang mga katugunan, Panginoon. At ang aming pong dalangin ay nakatulong kami sa lahat ng nangangailangan. Ayon po sa tabas ng batas at sa tabas ng iyong napakagandang kalooban para sa aming lahat. Sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, in Jesus' name, Amen and amen and amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa programang Tabas ng Batas. Salamat sa mga tumutok sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. At salamat po sa tulong ni na Ma'am Absidy Ferrer, ang ating Protex na sina JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at ang RTV team natin na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Balatukan at sa mga kasama sa Bukawe Transmitter Site. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Siyempre po ito ang pastor ni Kuya Kaloy Cao. Nagpapasalamat tayo sa ating kaagapay na abogado, Atty. Roel Cao Garcia. At naganyay po kami muli. Makinig kayo sa susunod na Sabado, parehong oras. At lagi pong tatandaan, kung uunawain at susundin, Atty. Roel, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@info@dzas.febc.ph.